Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Overas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, 18 oras na traslasyon ng itim na Nazareno, generally peaceful. Bilang naman na sugatan sa prosesyon umabot sa mahigit 1,000. Meralco magtataas ng singil ngayong buwan. Panukalang total gun ban ibinasura ni Pinoy. Ipinamudmud na cash gift ni Enrile pinaimbestigahan sa Commission on Audit. Itang pangnegosyo, sektor ng pagnenegosyo sa South Cotabato, nasahang lalago sa bayong dagat. Higit 50 ang sugatan sa paglubog ng ferry boat sa New York. Buong bansang pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansang pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Webes ngayon at 10 ng Enero 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Sa ngala po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Overas. Tayo live sa DXDR 981 RMN Dipolo, DYVR 657 RMN Rojas, at sa DXPR 603 RMN Pagadian. RMN News Nationwide. Panahon. Pinabantayan po ngayon mga kasama ng Pag-asa ang dalawang sama ng panahon sa Mindanao. Namata na isa sa mga low pressure area sa layong 490 kilometers. Timog silangan niya ng General Santos City habang nasa layong 1,090 kilometer. Silangan naman ng Mindanao isa pang LPA. Ang LPA na nasa Jensan ay magdudulot ng pagulan sa Bohol, Leyte at buong rehiyon ng Mindanao. Nabatid na malit lamang ang tsansa maging bagyo ng LPA pero patuloy pa rin minomonitor ito ng Pag-asa. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas, maaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan habang amihan ang magdadala ng mahinang pag-ulan sa Ilocos Norte at Cagayan Valley. Magiging maliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. RMN News Nationwide. Umabot sa 18 oras bago na ibalik sa loob ng simbahan ng Quiapo ay imahe ng itim na Nazareno. Tinatay nasa 9 na milyon ang bilang po ng mga deboto na isa sa tao ng prosesyon ng Puon sa Maynila. Ayon kay Task Force Nazareno Commander Senior Superintendent Ronald Estilles, mas mataas ito sa naitalang 8.6 million na dumalo noong 2012. Naging maayos naman at mapayapa rin anya ang seguridad mula nang mag-umpisa yung prosesyon hanggang sa pagtapos ito sa Quiapo Church banda 1:31 na kanina madaling araw. Tradisyon na po naman na namamanata ang sumama sa prosesyon ng nakayapa. Kasabay ng pagpipilit na mahawakan man lamang ang lubid o kay may punas sa kanilang mga bimpo at panyo sa muli mapaghimalang estatwa ng itim na Nazareno. Mga deboto ng Black Nazarene sa Cagayan de Oro dumagsa rin. Sama natin sa Balita Live, Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report.
Umabot sa 15,000 madiboto ang sumabay sa prosesyon ng itim na Nazareno dito sa Cagayan de Oro City kahapon. Ito yung assessment ng kapulisan sa 4 na oras na prosesyon na nagsimula alas 3 hanggang alas 7 kagabi. Ngunit ayon kay Colonel Raul Benitez, ang City Police Director ng Lungsod, na matapos ang pag-ulan na nagsimula ang prosesyon ay biglang dumami pa ang madiboto na umabot anya sa 50,000. Sinabi pa nito na naging problema lamang ng mga otoridad ang mga nakapark na mga sasakyan sa gilid ng kalsada na naging dahilan naman ng matinding traffic. Diyon pa man naging mapayapa naman ang pagparada ng itim na Nazareno sa 8 kalsadang nadaanan nito. Wala din naiulat na mga nasugatan na wala ng malay o di kaya naipit sa posisyon. Maipit din ang seguridad na ipinatupad ng Cagayan de Oro City Police Office, kaya naman walang mga krimen na naitala. Masaya naman ang mga deboto na sumali sa posisyon, lalo pa tiyabot nila ang kanilang mahiling sa Poong Nazareno tulad ng good health, magandang takbo na negosyo at maunlad na buhay. Kasama mo sa DFCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Viva Poong Nazareno Report. Aabot sa 1,484 mga kasama ang mga deboto na saktan at nasugatan sa traslasyon na itim na Nazareno kahapon. Sa talapon ng Philippine Red Cross, 816 naman nagtamo ng minor injuries. 36 ang may major injuries at 11 ang isunugod sa ospital. 557 na nagpasuri ng kanilang mga blood pressure hanggang alas 10 kagabi. Muling magtataas po ng singil sa kuryente ang Meralco o ang Manila Electric Company ngayong Enero. Dibunsod ng pagtaas ng singil sa tinatawag na generation charge sa National Power Corporation. Kapatid na 31 centavos kada kilowatt hour ang taas singil ng generation charge at may tax sa 5 sentimo bawat kilowatt hour. Dahil dito kabuang 36 centavos kilowatt hour ang dagdag singil sa generation charge ng Meralco. Mga kasama, yung kaso ni suspended Governor Gwen Garcia ng Cebu isasalang sa oral argument ngayong araw. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Nakatakdang isa lang sa oral argument ngayong araw ng Court of Appeals ang petisyong inihain ni suspended Cebu Governor Gwen Garcia. Alas 10 ngayong umaga, tatalakayin ng mga maestrado ng Appellate Court ang hirit ng gobernadora na magpapalabas ng temporary restraining order. Ang petisyon ni Garcia ay napunta sa 12th Division na hinahawakan ni Associate Justice Vicente Veloso, Justices Aurora Jane Lantion at Eduardo Peralta. Sa kanilang petisyon, iginit ang kampo ni Garcia na illegal umano ang suspension order dahil hindi daw ito dumaan sa tamang proseso. Si Garcia ay sinuspende ng 6 na buwan, batay na rin sa reklamo na inihain ng pumanaw na si Vice Governor Greg Sanchez ng taong 2010 na nag-aakusa ng usurpation of authority. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ibinasura ni Paulong Benigno Aquino ang panukalang total gun ban na naglalayong natigil na ang karahasan gamit po mga baril sa bansa. Ayon sa Pangulo, maganda lamang itong pakinggan at basahin bilang headlines sa mga pahayagan pero hindi ito mga totohanan. Ang git ng Pangulo, mas mabuti na lamang higpitan ang pagpapatupad ng umiiral na gun control law at ang paghabol din sa mga private armed groups. Kasabay nito, malmarin ang Pangulo sa panawagang magsilbi siyang ehemplo at bitawan ang pagkahilig sa baril. Anya, wala naman siyang nilalabag na batas at karapatan itong idepensa ang sarili. Hindi daw masama kung nagpa-firing o target shooting siya dahil kailangan itong hasain ang kanyang self-defense. Hiniling mga kasama ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa Commission on Audit na busisiin ang savings ni Senate President Juan Ponce Enrile at iba pang tanggapan ng pamahalaan. Kasunod po ito ng ginawang pamimigay ng hanggang 1.6 million pesos na cash gift ni Enrile sa mga kalyadong senador. Dahil dito tinawag ni Santiago ang pansin ni COA Chairperson Maria Gracia Pulido Tan. Natasan ng mga COA auditors ito sa Senado at Kamara na siyasatin ang discretionary fund ng Senate President at na maging House Speaker. Katwiran po ni Santiago ang savings sa bawat tanggapan ng pamahalaan ay lumalabas na grandmama na lahat po ng mga iskandalo ngayon. Anya, salip kasi na gamitin sa operasyon ng tanggapan, pinamimigay na lamang sa mga opisyal bilang Christmas bonus. Kasabay ito'y hinamon din ng senadora ang COA na isa publiko ang kinikita ng mga senador at kongresista bawat taon. Buong pagsasang boses ng balita. RMN News.
Nakarang administrasyon, parte pa rin sa pag-angat na ekonomiya. Kasama natin sa balita, Conde Bata. RMN Report. Iginit ng oposisyon sa Kamara na bahagi pa rin ng tinatamasang pag-angat ng ekonomiya ang nakaraang administrasyong Arroyo. Ito ay kasunod ng pagtaas ng stock market sa bansa ng 6,000 points na kauna-unahan sa loob ng 86 na taon. Ayon kay House Minority Floor Leader Danilo Suarez, bagamat pinuri nito ang pamahalaan sa pagtaas ng lagay ng ekonomiya ng bansa, sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Aquino ay hindi dapat isang tabi na naging parte pa rin ang mga naiwang proyekto ng nakaraang administrasyon para makamit ang magandang economic status ng Pilipinas. Anya malaking papel ang ginampanan at naiambag dito ng pribadong sektor dahil mababa pa rin ang public spending ng gobyerno para mapanatili ang magandang lagay ng ekonomiya. Dagdag pa nito, nakakalahati na sa kanyang panunungkulan ang Pangulong Aquino ngunit hindi pa natatapos ang mga malalaking infrastructure projects na sinimulan nito 3 taon na ang nakalilipas. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang Department of Foreign Affairs nagbabala laban sa illegal recruiters. Marami na po yan sa UAE. Kasama natin sa balita si Joyce Adra. RMN Report. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa pagpili ng OFWs ng recruitment agencies patungong United Arab Emirates. Kasunod ito na pagsasampa ng kaso kamakailan ng 10 OFWs laban sa kanilang recruiters. Ang naturang Pinoy workers ay kabilang sa minaltrato ng employer sa UAE at kamakailan ay napabilang sa 20 na repatriate. Una nang natuklasan ng POEA na walang lisensya at walang record of deployment ang recruiters na kinasuhan ng naturang OFWs. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Isang istasyon ng radyo sa Dipolog pinaulanan ng bala. Kasama natin sa balita Mardy Libres, RMN Dipolog. RMN Report. Tinutukan na rin ngayon ng Dipolog PNP ang lahat ng motibo para makunan ng kanyang maskara at makilala ang identity ng suspect na nagpaulan ng bala sa isang istasyon ng radyo sa syudad ng Dipolog. Matatandaan ayon sa security guard ng istasyong RPNDXKD na nagkilalang si Dennis Harmin, ang suspect ng naturang pamamaril ay may taas na 5 feet, nakasuot ng t-shirt at naka-short pants. Lumabas sa investigasyon base na rin sa mga nakuhang empty shell na ginamit ng suspect sa pamamaril ang kalibre 45 na pistula. Matatandaan kamakailan pinaulanan ng bala ang sabing istasyon at hanggang ngayon patuloy ang investigasyon ng pulisya para managot ang sinumang responsable ng naturang krimen. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Dalugtog Libres, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, inaasa po lalago ngayon 2013 ang sektor ng pagnenegosyo sa Tupi, South Cotabato. Kasunod na rin ang pagdami ng nabigyan ng business permit ngayong Year of the Water Snake. Kaugnay nito may 100 mga streetlights na rin tinayo sa pawanang kalsada sa bayan. Lalo pang pinigting ang police visibility at sa pamamagitan daw nito ay may kaya tamang mamuna magnegosyo sa lugar. Samantala, itinakda naman sa Enero 20 ang huling araw ng pagre-renew ng mga business permits doon. RMN News Abroad. Sa Amerika, 57 ang sugatan habang 2 nasa kritikal na kondisyon ngayon sa paglubog ng isang ferry boat sa New York City. Ayon po kay Department of Transportation Commissioner Janet Sadiq Khan, sakay ng ferry boat ang may 326 na pasahero ng bigla na lamang lumubog malapit sa pier ng South Street Seaport. Nabatid na karamihan sa mga pasahero ay papasok sa kanilang trabaho nang mangyari po insidente alas 8:43 na umaga oras sa Amerika. Agad naman naligtas na mga crew ng barko at responding bumbero ang mga pasahero. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng National Transportation Safety Board sa dahilan ng paglubog na nasabing ferry. RMN News Nationwide. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Kung narinig ang RMN News Nationwide ngayong umaga, magandang umaga ng Huwebes at 10 ng Enero 2013. Sa mga taga-Jensan, susunod na po dyan, sinakasamang Brian Oñate at Ina Daven. Sa RMN News Diretso, balitang General Santos sa DXMD 927. Panoorin naming pagbabalita, araw-araw po yan, ang 7 na umaga sa YouTube. I-type lamang RMN News Nationwide. Sa alam po ni Weng de la Peña, kasama sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas.
Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, radyo mo nationwide. 60 years sa maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa.